Hello guys! Hello. This is for Pisces. Welcome Pisces dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung ng messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. So this is for the second week of April 2026. So this one is from April 6 until April 12. Okay, so titingnan natin 6 to 12. Message para sa lahat ng Pisces. Okay. Please comment down below if you resonated. Please use your intuition. Doon sa mga Pisces na nanonood, mag-comment kayo kung gusto nyo mag-comment. Kung may mga sasabihin kayo guys. Okay. First card natin Pisces is a karma card. Okay. So there's an owl na hawak dito. So, sinasabi ng baraha, the blood moon, number 28, there's a completion. Alright, so, etong barahang to, ay para doon sa mga Pisces na, siguro ilang beses ka nang nasaktan, ilang beses ka nang nagtiis, parang ganon. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na, this time, okay, this week, this week, sinasabi ng barahan na to na nasa peak yung energy mo this week. Okay? So, everything na nakatago, everything hidden, ay marireveal. So, there's a revelation. Halimbawa, may mga, kasi 10 to 2 plus 8 is 10 is karma There's a karmic justice, karmic blessings, karmic news, karmic relationship, parang ganon. So, lahat ng nakatago, Pisces, ay lalabas. Sikreto man yan, may itinatago sa'yo, mga tao sa paligid mo, relationship, pera, or anything. Kasi nasa peak yung energy mo Okay? Nasa peak yung energy mo. And sinasabi ng baraha sa'yo na lahat daw na hindi align, okay, ay posibleng magkakaroon ng clarity. There's a clarity sa lahat ng mga hindi align sa energy mo. Lahat din na mabibigat. Lahat ng mabibigat, relationship, pera, trabaho, lahat ng mabigat, sinasabi ng baraha, is ready na sa linggong ito na mawala. Okay? And sinasabi ng baraha na to na this week, this is the perfect time para i-cut off mo yung mga bagay, sitwasyon, tao, relationship, trabaho, environment, na nagiging cause ng pagod mo, na nakakadrain ng energy mo. Kailangan mo din, since this is a karma card, kailangan mo din na mag-cleanse. Okay? Kailangan mong i-clear yung energy mo, yung bahay mo, your space, and your mind, and relationship. So, anong ibig sabihin yan, Pisces? Ibig sabihin yan, unahin natin sa loob ng bahay natin. Declutter. Linisin natin yung mga luma. Okay? Ipamigay mo na. Huwag kang mag-stock up ng mga basura sa bahay mo. Next is your physical. Simula this week, as much as possible, kung kaya, mag-detoxify tayo. Relationship, mag-detox ka din. Mag-alis ka ng mga friend list mo na hindi naman nakakausap everyday. May mga meron kang connection na nakakadrain ng energy mo. Instead na mag-gain ka ng connection, ikaw yung nawawalan. Okay? So, you need to release and cleanse that. And lastly, sinasabi ng baraha sa'yo dito, kailangan mong mag-refocus. Okay? Maging klaro ka dapat sa kung ano yung mga next move mo or kung ano yung mga next project or next plans. Parang gano'n. So, sinasabi ng baraha na napaka-importante na magkaroon tayo ng clarity. Okay? Clarity and alignment. Yun yung nakikita natin sa second week ng April, since tapos na yung pink full moon, but yung message ng karma card na to ay pwedeng meron pa siyang residue ng full moon energy. Okay? So yun, there's a karma, good or bad karma, depende yan sa kung anong ginawa mo from your past. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na there's a completion, may mga projects ka, relationship, or basta, there's a karma coming para sa'yo. Okay? So, yun. Okay, next card natin. So, for the emotion, tingnan natin. Ano ba ang emotion
Message para sa'yo. Message for your emotion. Relationship. Alright. Okay. Phoenix rising from the ashes. Wow! So, yung Phoenix rising from the ashes, guys, ay para siyang parang halimbawa, bumagsak ka sa buhay. Okay? Like for example, niyurakan yung pagkatao mo, bumagsak ka, hindi naging maganda yung takbo ng buhay mo for the past few months, few years, parang ganon. And yung Phoenix rising, para siyang babangon ka. Okay? Babangon ka sa kung ano man na hindi maganda na nangyari sa'yo sa nakaraan. Okay? Like for example lang dyan is, halimbawa, maraming tao yung nanakit sa'yo, inabuso ka, ginawan ka ng hindi maganda, and dito sa barahang to, sinasabi na huwag kang mag-alala. Lahat ng worries, lahat ng fears mo, ay mawawala na yan. So you are, parang ito yung kasabihan, di ba, na babangon ka. Okay? So, simula ngayong second week ng April, wala ka nang dapat alalahanin, wala kang dapat na ipag-worry or ikatakot. Kasi, babangon ka. Okay? So, there's a karma. So, this is a good karma for you. So, kung sino man yung may mga ginawang masama sa'yo, humanda sila. Kasi, talagang the universe will give them the taste of the medicine. Okay? Of their medicine. Okay? So, yun. Okay, next card natin. This is for money. Pisces. Alright, Pisces. Okay, Pisces, rest and rejuvenate. Wow. Super important to para sa'yo. So, sa second week ng April, as much as possible, for the stability, balance, and security ng iyong well-being, sinasabi ng barahan na magpahinga. Kung napapagod ka, nakakaramdam ka ng pagod, ng pagkagutom, puyat, or whatever man, kailangan mong i-replenish yung energy mo. Okay? Replenish your energy by sleeping, pwedeng 8 hours. Yung iba sa inyo dyan, yung nagda-diet, okay, make sure na tama yung diet mo. Okay, and next is yung mindset natin, yung emotion. Umiwas ka sa gulo, umiwas ka sa toxic na tao, umiwas ka sa mga sitwasyon na alam mo na nakakapag-drain ng energy mo in your feelings. Okay. Pisces, there's a 5 of Cups. 9 of Pentacles. Nako. Okay, the Strength card. Nakakaloka. And the Wheel of Fortune. Sa ilalim mo, Pisces, there's a 5 of Swords. And then there's a 6 of Wands and Page of Pentacles. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na para sa success mo, para sa like overall success, emotional success, financial, spiritual, psychological, mental, whatever success man na sinasabi dito, para sa tagumpay mo, para sa future mo, you need to give up some. Okay? Yung iba, okay, sorry maingay ba. Okay, kailangan mong i-give up yung iba, like yung mga unhealthy relationships, unhealthy lifestyle, unhealthy environment, kailangan mong i-give up yun para sa future mo. Alright? Okay. 5 of Cups, 9 of Pentacles, the Strength, and then there's a Wheel of Fortune. Nakikita ko sir dito, merong Pisces na wala ka namang problema sa pera. Okay? Financially, you are successful, you are parang nakahanda ka. Sinasabi ng 9 of Pentacles dito na for this week, hindi ka masyadong mamumroblema, hindi ka masyadong magiging aligaga sa pera. Kasi you're relaxing, 'di ba? Relax ka, meron kang saving siguro or meron kang matatanggap na pera. Physical, mental, emotional, psychological, spiritual, financial. Nakikita ko sa'yo dito na mas lalo ka na magiging sobrang successful. Sinasabi ng barahan na financially, you will be super successful.
and isang transformation. Okay? So like for example, may magbabago sa buhay mo ngayon. So yung pagpasok ng April guys, April 1 pa lang, parang sinabi ng baraha sa'yo na na-elevate ka na, pinush ka na, parang pinush ka na ng universe pataas. Okay? Siguro may iba dito na Pisces na for several months, tinamad kayo magtrabaho, nawalan kayo ng focus, ng interest. But now, starting April 1, pataas ng pataas kayo. Kasi ipupush kayo ng universe para sa goals nyo. So, nakikita ko, there's some people here, nasa 5 of Cups sila. This is the karma. This is the karma para doon sa mga taong gumawa ng masama laban sa'yo. Yung mga taong tinulungan mo, pero kasamaan ang binalik sa'yo. Yung mga taong pinagkatiwalaan mo, pero ninakawan ka. Ninakawan ka ng reputasyon, ng pagkakataon, ng karapatan. So, sinasabi ng baraha dito na yung mga taong yan na may mga kasalanan sa'yo, they will regret. Okay? 5 of Cups, magsisisi sila kasi nawala ka sa buhay nila. There's a group of individual dito na magsisisi sila Pagsisisihan nila kung bakit ginawan ka nila ng masama. Ngayon nila matitikman. Ito yung simula na matitikman nila kung gaano kasakit yung ginawa nila sa'yo. Ibabalik yan ng karma. Sa nakikita ko sa'yo dito, yung mga taong yan na gumawa sa'yo ng masama, sila yung mga taong natulungan mo. And nakikita nila, starting this week, makikita nila na wala na sila sa buhay mo, wala na silang way in, 'di ba? Way in papunta sa buhay mo. Nakikita nila yung sobrang pag-usad ng buhay mo. Okay? Financially, parang yung nung nawala sila sa buhay mo, bigla kang yumaman, bigla kang naging asensado, pumatak yung swerte sa buhay mo. So, nakikita ko sir dito na yung second half ng April or first half pa lang ng April, sobrang success na. Yung parang incoming siya na success na hindi mo ini-expect. Okay. Okay, let's check the 5 of Cups. Sino-sino ba to na nangihinayang kasi wala ka na sa buhay nila? Alright, so Temperance. They are people na sila yung naging naging rason kung bakit nawalan ka ng pasensya. Yung mga taong ito, sila yung mga tao na sobra-sobra yung pakikisama mo. Sila yung tao na pinakisamahan mo, binigay mo lahat, okay? Nagbigay ka pa ng extra, lahat na lang binigay mo, but ang ibinalik nila sa'yo ay sakit, okay? Like pain and heartaches. So ngayon, ito yung mga taong ito na mararamdaman nila na wala ka na sa buhay nila. Mararamdaman nila na may iba, okay? May pagbabago. Emperor, 9 of Pentacles. So kung makikita mo dito, you will reclaim your power. So like for example, kung ikaw ay na-demote, pwedeng bumalik ka sa pwesto mo. Like for example, kung dati ay wala kang pera, ngayon ay may pera ka na. Kung dati ay wala kang trabaho, may trabaho ka na ngayon. So nakikita natin dito na yung 9 of Pentacles, this is the wish fulfillment, financial wish fulfillment, na pwedeng magdala sa iyo ng power. Okay? So sinasabi ng baraha, financially you are powerful. Next is the strength, 6 of Cups. Nakikita ko sure dito na may mga tao sa buhay mo na they're from your past. Past relationships, like yung mga taong nakasakit sa'yo, yung mga taong trabador sa'yo, yung mga taong pinagplanuhan ka ng masama, yung mga taong nagkampihan, magpakatatag ka. Okay? Starting this second week of April, magpakatatag ka kasi papasok sila sa buhay mo. Pwedeng makatanggap ka ng chat, ng call, or ng message, or ng text, or pwedeng makaharap mo sila, makasalubong mo sila, and gusto nilang bumalik sa buhay mo, gusto nilang balikan ka, or gusto nilang maging parte ulit ng buhay mo. Kailangan mong magpakatatag para hindi na to makapasok pa sa buhay mo. Okay? Alright, so let's check for the Wheel of Fortune. Okay, Wheel of Fortune is 9 of Cups. So, nakikita ko sa'yo dito na sa emotion, like for example, sa emotion mo,
sobra-sobra kang magiging tagumpay. Okay? So, ibig sabihin yan, kung may mga tao na pinagbabalakan ka ng hindi maganda, may mga tao na naiinggit sa'yo, may mga tao na like, marami silang masasamang balak laban sa'yo. Huwag kang mag-alala kasi babalik at babalik yun sa kanila. Ang sa ilalim mo kasi dito is 5 of Wands and then 4 of Swords. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na huwag kang mag-alala daw. Okay? You need to be focus lang sa sarili mo. Kasi, yung mga tao na yan, na pilit ka, na ginagawang kalaban, or parang yung mga taong feeling biktima, huwag kang mag-alala kasi patatahimikin sila ng tadhana, ng karma. Nakikita ko sa'yo dito na you are super focus ka sa trabaho mo, negosyo, or sa relationship. Wag kang masyadong nakafocus sa negativity, okay? Nakikita ko sa'yo dito na for the upcoming months, lump of money, ang daming pera na paparating sa'yo. There's a Ten of Pentacles. Nakikita din natin yung travel. So, sabi ng baraha dito, wala kang dapat na bigyan ng oras, panahon sa mga drama, toxicity ng mga tao sa paligid mo. Focus ka sa pag-iipon ng pera. And dito sa barahang to, sinasabi na there's so much success na pwedeng i-celebrate mo 3 months from now. Alright, so thank you for watching guys and see you again. Bye!